Ako si Aphrodite, ang Diyosa ng pag-ibig at kagandahan. Aking patuloy na pinapangarap na maging pinakamaganda sa lahat ng mga Diyosa. Ngunit mayroon din akong kahinaan na aking kailangan harapin. Mahal kong Hera, si Aphrodite ay napakaganda at kaakit-akit. Subalit meron siyang pagkaselos at pag-iingit sa mga ibang babae. Kaya kailangan natin siyang tulungan at turuan ng leksyon. Oo, aking mahal, subaybayan natin si Aphrodite upang matutuhan niya ang kalagahan ng tunay na pag-ibig at pagpapatawad. Ang ating pagmamahal at gabay ay kailangan niya sa palalakbay ng kanyang buhay. Sa malaking pagtitipon, ang Diyosa ng hindi pagkakasundo ay nag-alok ng gintong mansanas na may nakasulat na para sa pinakamaganda. Dahil sa eksenang ito, nagkaroon ng hidwaan sa kung sinong pinakamaganda sa kanilang lahat. Sina Hera, Athena at Aphrodite ang mga nanguna sa paligsahang ito. Upang malutas ang hidwaang ito, pagkakaroon tayo ng paligsahan. Ang sino mo makakapagbigay ng pinakamagandang regalo ay siyang ituturing na pinakamaganda sa ating lahat. Ako si Hera, ako ang nag-aalay ng kapangyarihan at tagumpay. Sa pamamagitan ng aking regalo, ang sino man ay makakaroon ng kapangyarihan na maghari sa mga Diyos at Diyosa. Ako naman si Athena. Ako ang nag-aalay ng karunungan. At sa pamamagitan ng aking regalo, ang sino man ay magkakaroon ng karunungan na magpapalawak ng kanilang kaalaman at pag-unaw. At ako si Aphrodite, ang nag-aalay ng pag-ibig at kasiyahan. Sa pamamagitan ng aking regalo, ang sino man ay magkakaroon ng kakayang mabigay at tumanggap ng tunay na pag-ibig. Si Paris, ang prinsipeng mortal. Siya ang hahatol kung sino ang pinakamaganda sa kanilang tatlo. Ang inyong mga regalo ay kahanga-hanga, ngunit ako'y dapat pumili ng isa lamang. Ang aking pasya ay ibibigay sa nag-aalay ng pinakamahalaga bagay sa buhay. Ako ang piliin mo, Paris, dahil kapag ako, sisiguraduhin kong mapapangasawa mo ang pinakamagandang babae sa lupain ng mga polis. Ito ay walang iba kundi si Helen ng Sparta. Ito ang pinakamahalaga sa aking puso at kaluluwa. Ako ay binibigay ang korona ng pinakamaganda kay Aphrodite. Dahil sa pasyang ito, nagkaroon ng hidwaan sa pagitan ni Athena at Hera laban kay Paris. Ang desisyong ito ay nagkaroon ng digmaan na tinatawag na Trojan War. Ang digmaang ito ay nagdulot ng kaguluhan at pagdurusa sa mga tao. Sa gitna ng digmaan, si Aphrodite ay natutunan ang halaga ng tunay na pag-ibig at pagpapatawad. Ipinakita niya ang kanyang pagmamahal sa mga tao at nagsikap na matapos ang digmaan. Mahal kong mga kapatid, humihingi ako ng inyong kapatawaran sa aking mga pagkakamali. Natutuhan ko na ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa pagkainggit at selos, kundi sa pagpapatawad at pagmamahal sa isa't isa. Tinatanggap ko ang iyong kapatawaran, Aphrodite. Ang pagkakasunduan at pagkakaisa ay mahalaga sa ating lahat. Ako rin ay nagpapatawad, Aphrodite. Ang ating mga pagkakamali ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon na matuto at magbago. Sa huli, nagkaunawaan sina Aphrodite, Hera at Athena. Naintindihan nila ang kanilang mga pagkakamali at ang kahalagahan ng pagpapatawad. Nagkasunduan silang maging tapat sa isa't isa at magkaisa para sa ikabubuti ng lahat. Ito ang isa sa mga kwento ng napakagandang Diyosang si Aphrodite. Sana'y nagustuhan ninyo ang aking pagkukwento. Libot-libot gid, libot gid. Nga sadya-sadya ka. Kasi libot-libot gid. Slow motion talaga. Amal. Oo, di. Ay, cut. Mute. Di kita. Takoy.
dapat iyat dumang. Ang inyong mga regalo ay kahanga-hanga. Ngunit ako'y dapat pumili ng isa lamang. Ang aking pagpasya sa ibibigay ng... Kamu nga na now. 5, 6, Zane! 5, 6, 7, start. Kala ko ba? 6, 7, 5, 6, 7. Yan na. 5, 6, 7, start. Liwat, liwat. Lat, wait lang. 5, Chloe! 5, 6, 7, ha? 5. Pagpatawad at pagmamahal sa isa't isa. Pag-ibig! Uli ko ba? Gag. 5, 6. Slowy. Gadog ya slowy. Di, Paano ko kaya po basa? Ay, tanga. Ako wala man, no? Oh. Galang. Para mabasa niya, para bebo ko na si Chloe. 5, 6. 5, 6, 7, start.